Master Jet, may ideal date ba ang pag-loan sa MPL GSIS? No, so ito ay hindi lamang po para sa MPL kundi maging sa iba pa rin pong loans na offer ng GSIS. May relation po ito doon sa ating pong previous episode kung saan po nabanggit po natin yung biglang pagbaba ng net proceeds sa inyo pong application dulot po ng pagbabago ng petsa, no, dahil po doon sa 23rd of the month na limit ng GSIS for the deduction to start in the following month. Ganito po kasi yan mga master, no. As to ideal, depende po sa kung ano yung gusto ni borrower. Kung gusto po ninyo na medyo mas mataas ang magiging net proceeds ninyo, ay make sure na ang inyong pong application or granting of your loan ay mangyayari until the 23rd of the month. So dapat earlier, no, of the month yung pag-apply po ninyo ng application para mag-grant siya on that before the 23rd of the month. Pag nangyari po yun, mas mataas ang magiging net proceeds po ninyo. Ang disadvantage lamang po niya ay the following month magsimula na kaagad yung monthly amortization. Kung ikukumpara po natin doon po sa medyo late na yung application, let's say 24th of the month until the end of the month, no, kung doon po yung petsa ng pag-grant ng inyo pong GSIS loan, medyo mas mababa yung net proceeds dahil po doon sa mas mataas na advance charges. Pero yung advantage po niya ay hindi po agad magsimula yung amortization the following month, kundi magsisimula po ito 2 months after, no, yung second month pagkatapos po ng inyong loan application. So if ever kayo po ay nag-apply ng loan ngayong araw, August 26, no, so yung amortization po niya ay magsisimula hindi po September kundi October. Medyo mas mababa lang yung kanyang net proceeds, no, dahil babawasan ng GSIS ng interest from today, from granting of your loan until doon po sa bago yung amortization. So in this case, from August 26 until September 30 yung magiging advance interest na ibabawas ng GSIS, then your amortization will start pagka October. So ganoon po yung scenario. Doon po sa earlier, mas mataas ang proceeds kasi yung interest po niya is until August 31 lamang, pero yung amortization naman ay magsimula sa September. So depende po sa kung ano po yung gusto ni borrower. Na kung gusto po kasi ng iba na okay, kahit medyo mababa yung proceeds ngayon, basta mas mataas pa yung magiging net pay ko the following month, so okay po na doon sa katapusan ng buwan yung inyo pong loan application. So meron siyang advantages, meron din po siyang disadvantages, depende po sa petsa na pagka-grant ng inyong GSIS loan. Pero mga master, kung ang inyo pong nangyayari is loan renewal, no, mas maigi po siguro kung doon po tayo sa mas maaga, no, na loan application kapag renewal po. Kasi the following month magsisimula na po yung kanya pong amortization, no. So hindi po naputol yung kanyang deduction dahil mostly naman po kapag renewal hindi talaga napuputol yung deduction po dulot po ng pagkakaroon ng paggawa ng payroll doon pa sa region, kaya hindi na po ma-process yung pagpapadelete pa. So kung renewal, mas maigi po siguro kapag earlier, no, para yung amortization po magsimula po the following month, hindi naman po nawawala yung deduction sa inyong payslip. Kapag kasi doon ka sa later part, no, let's say ngayong araw na to, August 26 ka na mag-apply ng loan, ma-actionan yan sa August 29, mag-grant yan. So yung first amortization po nyo dapat is sa October. Pero dahil loan renewal yung nangyari sa iyo, ay hindi naman po siya ma-delete by September, no. So kahit po October pa yung first amortization, makakaroon ka pa rin po ng deduction sa buwan ng September, which will form part as your advance payment doon sa inyong bagong loan application. So parang wala naman pong mawawala, pero para po wala kayong iisipin na kung saan napunta yung payment for September, mas mabuti po na mas maaga na lamang yung application para tuloy-tuloy naman yung magiging monthly deduction niya. So yun po for the loan renewal. Pero kapag bago po na loan application talaga, ay depende po doon sa dalawang choices kanina na nabanggit natin kung saan po yung mas matimbang para kay GSIS borrower.